Sana makahanap rin ako ng taong magmamahal sa akin gaya ng pagmamahal niyo kay nanay mo. Eh, nako. Sigurado yan, anak. Darating at darating rin naman ang destiny mo. Paano naman mangyayari yun, Tay? Yung kaisa-isang lalaki na gusto kong mahalin, gusto ko na ring iwasan. Kaya ba, lahat ng mga pagkain na dinadala niya, hindi mo kinakain? Hindi ah. Hindi naman ako nagugutom. Kasi Tay, nahiya na po kasi talaga ako kay Sir Glenn eh. Ang laki na ng abala namin sa kanya. Tapos ang dami pa niyang binibiling pagkain sa amin. Sigurado akong mahal-mahal nun. Eh, yun naman pala eh. Biskwit. Tapos dinurog mo sa isang tasang kape. Talaga sa nanay mo. Yun rin ang paborito niya. Alam mo ba, nung walang-wala pa kami noon eh, biskwit lang at kape. Masaya na kami. Sana all. Isang biskwit at kape. Napansin ko, hindi ka pa kumakain. Kaya meron ako sorpresa para sa'yo. Ay, nako sir, nag-abala pa kayo pero... Okay lang. Kung hindi ka gutom, makakain mo naman ito mamaya. Ayan. Ano po ba kasi yan, sir? Siguradong magugustuhan mo na to. Natutuwa lang ako dahil talagang gustong-gusto mo yan. Dati pa. Bakit yung ba gustong-gusto mo? Nakalimutan ko nga pa na ikwento sa inyo, sir. Oh. Kasi, tuwing kinakain ko to, yung tatay ko yung naaalala ko. Sabi niya kasi sa akin, nung walang-wala sila ni nanay, biskwit at kape lang, masaya na sila. At yung nanay ko, kay tatay, ito lang yung peace offering niya, masaya na sila. Pati na sila. Yan ang paraan ng tatay mo para sabihing mahal na mahal niya ang nanay mo. Opo, sir. Sa ibang tao, maliit na bagay ito. Pero sa akin, malaki ang ibig sabihin nito. Salamat talaga, sir, ha? Salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi maliligtas si nanay. Alam ko na tuwang-tuwa ngayon si tatay kasi iniligtas niyo yung destiny niya.